Ang ganda talaga ng boses niya! Fangirl ba ka mo? Di ko makita lang ang idolong crush ay mapapatili ka sa click! Awit ni Inigo Pascual na tunay na tinatangkilik ng maraming kababaihan. Pero ano nga ba ang madilim na kahulugan? Lahat tayo ay may iniidolo. Mapasi-crush man yan, artista, o kahit na sino pa yan na pasok sa tipo mo. Subalit, dahil sa labis na obsession ng isang tao, maaaring makapahamak ito at gumawa ng hindi ka nais-nais na desisyon para lang malapitan ng kanilang hinahangaan. Libo-libong kababaihan ang siyang madalas na mayroong iniidolong artista sa iba't ibang kadahilanan. Ito ay gwapo, mabango, makisig, at kahit na ano pa na siyang kaakit-akit sa paningin ng aming mga mata. Sino ang iniidolo mo? Kahit sino pa mang individual sa mundo, may iba't ibang paraan tayo upang sumaya, guminawa, at maibsan ng pagiging stress. Tayo naman ay tumungo sa perspektibo ng isang babaeng tagahanga. Nakaaaliw nga naman ang mga celebrity, lalo na ang mga tinaguriang makabagong Prince Charming at Shotang Pangarap na isang deskripsyon ni Joy Barrios 2015 sa mga leading men na gumaganap. Makita pa lamang ang mga personalidad na ito na babakasan na ng mga katangiang crazy, psycho, scary, and a bit much sa malalim na obserbasyon ni Eve Blake noong 2020 sa mga kababaihan. Sa pagbabago ng bansa, bawat henerasyon, lalo na sa kasalukuyan, mas dumarami ang pagdagsa ng artistang lalaki na siyang kinagigiliwan ng mga babae, tulad ng kabataang si Kylie Perez, ang tawaging fangirl ng artistang si Inigo Pascual na halos 7 taon na niyang hinahangaan sa industriya. Dahil nga ito hinahangaan ko, isa siyang may talento or talentadong tao. Based dun sa mga nagawa niya, parang nagiging motivated ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Maraming paraan ng pagtingin at maaaring maging isang fan sapagkat may tinataglay na talento ang personalidad na siyang hilig mo rin. Tulad ni Kylie, siya ay madalas makinig sa himig ng boses ng artista na kanyang tinitingala. Bilang isang fangirl, ang mapapayo ko lang sa kanila, yung huwag sila maging obsessed sa isang taong iniidolo nila. Kasi maaari itong mag-lead sa kapahamakan eh. Lalo na kapag obsessed ka, parang gustong-gusto mong lumapit sa tao niya. So ito Ngunit, po sa kabila ng paghanga, mayroong palang malalang pagnanasa. meron din po bang times na talagang malalim po yung paghanga niyo po sa kanya? May ginawa po ba kayo? Oo, aaminin ko, totoo eh. Pwede po yung masabi. Pwede naman, kasi sa karaan ko naman na yun. Hindi ko na siya ginagawa ngayon. Dahil dito, talagang naging lesson siya sa buhay ko na ngayon, iniiba ko na yung takbo ng buhay ko. Hindi na ako ganun ka-obsessed sa isang tao. Noon dati, nagwawaldas pa ako ng pera. Nag-iipon talaga ako para lang mapuntahan sila, ganyan. Tapos, kung ano-ano pa yung mga way na ginagawa ko. Hindi ko iniisip kung ano ba yung ikapapahamak ko that time. Eh, dahil may nangyari sa akin na hindi talaga siya maganda. Naging lesson yun sa buhay ko na dapat pala hindi ko ginawa. Ayun. Tama talaga yung sinasabi nila na nasa huli ang pagsisisi. Maraming akto na patuloy na nagiging sikreto kung minsan ito ay hindi na naging makataob. Ano ba ang katumbas na solusyon sa ganitong suliranin? Taglayin ang pagkakaroon ng self-awareness o kamalayan sa sarili. Patatagin ang mga pulisiyang may kaakibat sa privacy. Pagkilos ng buong komunidad ng iisang pananaw na naglalayon ng may mabungang kawanggawa. Napapatiliman nila tayo. Ngunit huwag natin samantalahin ang kabutihang dulot nila sa atin. Fangirl kung tawagin, kaya't sumama ka upang sarili disiplinahin. Halika, Tara na!